Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mel Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about deep wounds, deep love. And our scripture is all about 1 Peter chapter 4 verse 8. NIV version. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. ASND version, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat dahil ang pagmamahal ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So, tungkol saan nga ba tong verses na ito? Ito ay nanggaling sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Ito ay nagbibigay din ng kahalagahan ng malalim na pagmamahal sa isa't isa. So, sa gitna kasi ng mga pagsubok at kasalanan, ang pag-ibig ang nagiging paraan upang mapanatili natin ang pagkakaisa at pagkakaunawaan. So, itinuturo dito ng verse na ito na ang tunay na pagmamahal ay may kapangyarihang magtakip at magpatawad ng maraming pagkakamali na nagdudulot ng pagkakasundo at pagkakaisa sa mga relasyon. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is bitterness rob us of precious time with our family. So, yung pagkakaroon ng sama ng loob ay nag-aalis sa atin ng mahalagang oras na dapat sana'y ginagamit upang mapalapit sa ating pamilya. So, kapag tayo ay nagkikimkim ng galit at poot, nawawala ang pagkakataon na magkaroon ng malalim at makabuluhang mga relasyon. So, yung sama ng loob ay nagiging hadlang sa ating kakayahang magmahal or mahalin at intindihin ang ating mahal sa buhay. So, next teaching is Christ, love, and forgiveness restore our relationship. So, yung pag-ibig at pagpapatawad ni Kristo ay nagbibigay daan upang maibalik natin ang mga nasirang relasyon. So, ang kapatawaran ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagmumula sa pagmamahal ni Kristo na nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatawad at maghilom ng sugat. So, sa pamamagitan kasi ng kanyang halimbawa ay natututo tayong magpatawad at bumuo ng mas matibay na ugnayan sa ating pamilya at mga kaibigan. So, last teaching is love and open communication overcome multitude of sins. So, yung pagmamahal at bukas na komunikasyon is nagiging susi siya or nagiging daan upang mapaglabanan natin yung maraming kasalanan. Kasi kapag tayo ay nagmamahalan ng tapat at nag-uusap ng bukas, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na malagpasan ang mga pagkakamali at hindi pagkakaunawaan. At ang mga malalim na pagmamahal at tapat na komunikasyon ay nagdudulot ng kapayapaan at pagkakasundo sa mga relasyon. So, dadako naman tayo sa ating application. And our first application is save our relationship while we have still time. So, para sa akin, habang may oras pa tayo, mahalaga na pagsikapan nating ayusin ng ating mga relasyon. Relasyon sa kaibigan, relasyon sa pamilya, relasyon sa asawa mo, sa boyfriend mo, ganun. Kasi, dapat hindi natin hinahayaang lumala yung mga hindi pagkakaunawaan or sama ng loob. Kasi, dapat gamitin natin ang bawat pagkakataong ibinibigay sa atin upang magpatawad, magpakumbaba at muling itaguyod ang pagmamahalan sa ating pamilya or sa relasyon natin sa iba. So, next application is forgive through Christ and for Christ. So, dapat magpatawad tayo sa pamamagitan ni Kristo at alang-alang kay Kristo. So, ang kanyang halimbawa ng walang kondisyong pagmamahal at pagpapatawad ay dapat nating tularan. Kasi sa bawat pagkakataong magpapatawad tayo, ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating buhay at nagiging ilaw sa ating mga mahal sa buhay. So, last application is overcome deep wounds with deep love. So, dapat labanan natin ang malalalim na sugat sa pamamagitan ng malalim na pagmamahal. Kasi ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihan siyang maghilom ng mga sugat at magbigay ng bagong simula. Kaya dapat huwag tayong magdalawang isip na ipakita ang ating pagmamahal kahit pa sa mga pagkakataong tayo ay nasaktan. Dahil ang pagmamahal ni Kristo sa atin ang magbibigay lakas upang malagpasan ang anumang pagsubok.
So, dadako naman po tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion is all about how can we practically overcome deep wounds with the deepest love of Christ. So, para sa akin, dapat pagtibayan ng pananalig at pagsunod kay Kristo. Kasi yung pagkakaroon ng matibay na pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng lakas na magpatawad at magmahal ng tapat. So, ang kanyang halimbawa na walang kondisyong pagmamahal at sakripisyo ang dapat nating tularan sa bawat aspeto ng ating buhay. Kasi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang salita, mapapalakas ang ating loob na magpatawad at magbigay ng pagmamahal. Katulad ng nasa teaching, dapat meron tayong bukas na komunikasyon kasi mahalaga ang bukas na komunikasyon upang malampasan ang mga sugat. So yung tapat na pakikipag-usap sa ating mahal sa buhay ay nagbibigay daan upang maipahayag ang ating nararamdaman at malutas ang mga hindi pagkakaunawaan. At syempre, wag nating hayaang maging hadlang ang pride at sama ng loob sa pagkakaroon ng bukas at tapat na komunikasyon. So, pangatlo naman is yung pagkakaroon ng pagmamahal sa gawa. Kasi kapag meron tayong pagmamahal, ay dapat makikita nila or makikita natin sa ating mga gawa. Dapat ipakita natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng mga simpleng kilos ng kabutihan at pag-aalaga. Kasi ang maliliit na bagay tulad ng pag-aasikaso, pakikinig at pag-unawa ay nagdudulot ng malaking epekto sa pagpapagaling ng mga sugat. So yung bawat aksyon ng pagmamahal ay nagiging hakbang tungo sa pagkakasundo at kapayapaan. At lastly ay ang pagpapatawad sa sarili at sa iba. Kasi dahil dito ay hindi lamang para sa iba, kundi pati na rin para sa ating sarili. Kaya dapat wag nating hayaang pumatid ang ating sariling mga pagkakamali at sama ng loob sa ating kakayahang magmahal. Kasi dapat marunong tayo or dapat ang pagtanggap at pagpapatawad sa ating sarili ay mahalaga upang tunay na makapagpatawad tayo ng iba at magpatuloy sa pagmamahal na pinapakita ni Kristo.